Kabanata 6831. Bamulong si Mandy, kung ganoon ang kaso, opisyal kang makikialam sa lahat ng bagay na may kinalaman sa Grand City. Masyado silang maraming mapagkukunan at sobrang lakas. Nag-aalala ako kung biglang makialam ang isang tagalabas. Tinapik ni Harvey ang ulo ni Mandy at mahinahong sinabi, huwag kang mag-alala. Sa totoo lang, mula nang maging kinatawan ako ng Martial Arts Alliance, nakatadhana na ang lahat na magtatapos sa ganito. Kahit na hindi nangyari ang nangyari ngayon, may iba pa. Dahil sandali na lang, maliban sa pakikitungo sa kanila pagdating nila, ang pinakamahusay na paraan para harapin ito ay ang pagharap sa opens iba. It's fine. You don't have to worry too much. With my personality, even if I really do over the Grand City's 3 halls, I'll simply find someone else to take over for me and stay behind the scenes. Kung gagawin ko iyon, basta alam ng Grand City kung ano ang gagawin at hindi ako kakalabanan, it's going to be a happy ending for everyone involved, right? Hindi na nagsalita si Mandy pagkatapos noon, at nag-iba ng topic. Saan tayo pupunta ngayon? Bumalik tayo sa Walls Inn. Manatili ka sa aking ari-arian ng ilang araw pa. Matagal ka na sa Walls Inn, at pagod ka araw-araw. Ngayon na may pagkakataon, ituring ito bilang isang bakasyon. Maaari mong isantabi muna ang mga usapin ng 9th Branch. Gamit ang pera mula sa Underground Fighting Arena, ang 9th Branch ay may mas maraming oras hanggat kailangan mo. Maaari kang magdesisyon noon pagkatapos. Kung hindi ka magpahinga, babagsak ka talaga sa pagod. Medyo nag-alinlangan si Mandy matapos niyang marinig ang sinabi ni Harvey. Sa huli, tumanggo siya. Oo naman. Pagbalik sa Walls Inn, tinawagan ni Harvey si Yvonne at sinabing ligtas siya. Pagkatapos, ipinahiwatig niya sa kanya na kailangan niya ng ilang araw na pahinga. Alam ni Yvonne na may nangyayari, ngunit hindi niya inilantad si Harvey. Ang iba naman, pagkatapos nilang matanggap ang balita, nagkunwari silang wala si Harvey sa Walls Inn. Maliban kay Rachel na nangunguna sa mga estudyante mula sa Law Enforcement Hall ng Martial Arts Alliance na nagpo-protekta sa estate, walang ibang pumapasok o lumalabas. Pagkaraan ng ilang araw, ang marka sa mukha ni Mandy ay ganap na ring gumaling at siya ay ganap na gumaling. Bihira din para kay Harvey na magkaroon ng oras na magbasa ng ilang libro at mag-enjoy ng tsaa sa estate. Sobrang nag-enjoy siya sa oras niya. Kasabay nito, hiniling din ni Harvey kay George na mangolekta at mag-compile ng impormasyon tungkol sa kung paano sinalakay ng Island Nation ang bansa mga isang dekada na ang nakalipas at ipadala ito sa kanya. Sigurado si Harvey na wala ang tungkol dito ang umiiral sa net, ngunit nakahanap pa rin si George ng ilang impormasyon. Iniskan niya ang mga ito at ipinadala ang mga digital na file kay Harvey. Binigyan lang ito ni Harvey ng ilang tingin at hindi napigil ang mapabuntong hininga. Ang mga record ay medyo bihira, at kahit na matapos itong ayusin ni George, sila ay nakakalat pa rin. Nangangahulugan din ito na ang mga pagkalugi mula sa lahat ng mga nakaraang taon ay dapat na mabigat. Mukhang hindi sumuko ang Island Nation sa pagsakop sa amin. Kailangan kong pumunta sa Mount Hearth sa lalong madaling panahon, nakangiting sabi ni Harvey. Ibinaba ni Mandy, na nakaupo sa tapat ni Harvey, ang libro sa kanyang kamay. Ano yun? May naisip ka bang maganda? Ibinaba ni Harvey ang tablet sa kanyang kamay at ngumiti. May isang bagay na dapat kong ginawa matagal na ang nakalipas, ngunit hindi ko magawa ang desisyon sa lahat ng oras na ito. Oras na napagpasyahan ko. Iniisip ko na marahil ako ay masyadong maawain sa nakaraan. Maawain bamantong hininga si Mandy. Maraming beses ka talagang maawain. Lalo na sa mga babae. Nang marinig ni Harvey na binanggit ni Mandy ang salitang mahabagin, naramdaman niyang may mali. Ngunit ang isang bagay na tulad nito ay hindi napakadaling ipaliwanag. Nang papalitan na ni Harvey ang paksa, ang screen para sa mga security camera sa sala ay nagpakita ng itim na Lincoln Extended. Ang mga bintana para sa mga upuan sa likod ay hindi nakasara, na nagpapakita ng mukha ng isang tao na lalong matanda. Nang makita ni Harvey ang mukha na iyon ay natigilan siya at tumayo. Mandy, magpahinga ka na dito, babalik ako agad.
And then, nasa entrance na siya ng estate. Mabilis niyang ikanaway ang kanyang kamay, at sinabihan ang mga tauhan ni Rachel na umatras sa ngayon. Pagkatapos, lumapit siya sa bintana at nakangiting sinabi, "Long time no see, Mr. Jeffrey. You look as good as ever." Pagkasabi noon ni Harvey ay bumukas ang pinto. Unti-unting lumabas ang 8 lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng damit at kumalat sa 4 na sulok. Pagkatapos noon, lumabas ang isang matandang lalaki. Ang kanyang paghinga ay medyo magulo, at kahit sino ay maaaring sabihin na ang kanyang mga baga ay tiyak na dumanas ng ilang mga pinsala sa nakaraan. Kahit noon pa man ay tuwid pa rin siyang tumayo. Siya si Jeffrey, isa sa 7 predecessors ng Grand City. "Magandang hapon, Mr. Harvey. Paumanhin sa pagpunta ko nang hindi nagpapalam sa iyo at nakakaistorbo sa iyong pahinga." Isang magiliw na ngiti ang ipinakita ni Jeffrey. Bagamat hindi sigurado si Harvey kung bakit siya naririto at ang dalawa sa kanila ay hindi eksaktong magkakaibigan, na inilagay niya ang lahat sa likod niya sa ngayon. "You're welcome, Mr. Jeffrey," nakangiting sagot niya. "You have the seniority, so you don't have to apologize for visiting me. Malamig dito sa labas, why not come in for some hot tea?" Mabuti naman. Napailing si Jeffrey nang makita niyang nag-abot ng kamay si Harvey patungo sa pinto. "I won't mind if you're alone, and I'll walk in immediately. But when you have a young lady in your home, hindi dapat pumasok ang isang matandang tulad ko. Hindi ba nakaka-frustrate kung i-interrupted ko ang kahit anong romantic time ninyong dalawa? Pero syempre, kung ayaw mo, baka pwede tayong mamasyal. May mga bagay na hindi ko kayang sabihin sa iyo na may kasamang iba." Inabot ni Jeffrey ang kamay niya. Napaisip naman si Harvey at tumango. "Sure, maglakad-lakad tayo." Ayaw ni Harvey na pumasok si Jeffrey sa estate dahil gusto niya ang kanyang privacy, kaya hindi ito angkop. Pero base sa sinabi ni Jeffrey, parang may importante siyang sasabihin. Kung iyon ang kaso, dapat ding makinig si Harvey at tingnan kung ano ang gusto niyang sabihin. Pagkatapos magpadala ng mensahe kay Mandy, humakbang pasulong si Harvey. Nang makita ito ni Jeffrey ay napangiti siya sa kasiyahan. Pagkatapos, sinenyasan niya ang kanyang tagasunod na ipasa sa kanya ang kanyang tungkod. Dahan-dahan siyang naglakad kasama si Harvey, na may hawak na tungkod. Gustong sundan ng 8 bodyguard na may masiglang mga mata at nakaumbok na noo si Jeffrey ngunit ikanaway niya ang kanyang kamay at pinigilan sila. Hindi nagtagal ay nakarating sina Harvey at Jeffrey sa isang tuyong pampang ng ilog sa labas mismo ng estate. Umihip ang hangin ng taglagas, at medyo malamig ang lugar. Tahimik na nakatingin si Harvey sa papalubog na araw ng taglagas. Hindi nag-aksaya ng oras si Jeffrey at dumiretso sa punto. "Mr. Harvey, may ilang bagay na gusto kong pag-usapan sa iyo ngayon." "Sabihin mo sa akin," sabi ni Harvey nang hindi nawawala. "Una, gusto kong muling humingi ng paumanhin sa iyo sa ngalan ng Grand City para sa pinsala sa iyong reputasyon," taos-pusong sabi ni Jeffrey. Pagkatapos ng nangyari, gagawa ang Grand City ng mga pagsasaayos para hindi na ito mauulit. Napangiti si Harvey. "There's no need to apologize. I don't really care if you make any adjustments after this." Ngunit ang hindi binanggit ni Harvey ay kapag nagkaroon siya ng oras, siya mismo ang gagawa ng mga pagsasaayos na iyon. "Regardless, all of this was our fault. I've already warned them. If they get into trouble with you again without any reasons, then there's no need for you to do anything. I'll personally break their legs," seryosong sabi ni Jeffrey. "Pangalawa, gusto kong magpasalamat sa iyo. Si Durandal ay isang junior na malaki ang pag-asa ko. Nag-effort ako sa kanya. Dahil may kapangyarihan kang baligtarin ang mga desisyon, ito ang dahilan kung bakit bukas ko ring ipagpatuloy ang investigasyon. Sana balang araw, malalaman natin sa wakas ang katotohanan tungkol sa kasong ito. Kung hindi, mamamatay siya sa wala. Ipagpapatuloy ko rin ang pagsisiyasat dito dahil may gustong mag-frame nito sa akin. Kung hindi ko mahanap ang lahat ng mga mastermind at ang tunay na mamamatay tao, hindi ko kayang harapin ang sarili ko.
Baka magkaroon tayo ng pagkakataon na makipagtulungan dito, sabi ni Harvey. Binigyan ni Jeffrey ng kakaibang tingin si Harvey. Mabuti na mayroon kang kaunting lakas, ngunit sana ay hayaan mo ang Grand City na manguna sa pagsisiyasat na ito. Kung may kailangan, hihingi ako sa iyo ng suporta. Hindi alintana ni Harvey ang pagtanggi ni Jeffrey sa kanyang suporta at nagkibit-balikat lang. Pangatlo, narito ako para makipag-usap sa iyo tungkol sa 3 bulwagan. Ang lahat ng impormasyon tungkol sa 3 bulwagan ay pinagsama-sama, at ang lahat ng aming mga ari-arian ay na-freeze. Maaari naming ilipat ang mga ito sa iyo anumang oras. Ngunit bago ito, sana ay pag-isipan mo ito ng mabuti. Kapag nakuha mo na ang lahat ng 3 bulwagan na ito, ang iyong kapalaran ay nakatali na sa Grand City, gusto mo man o hindi. Napangiti si Harvey. Oh, ikaw. Kung ayaw ko, sinong makakapagtali sa kapalaran ko sa anumang bagay sa mundong ito? Ipasa mo na lang sa akin. Aayusin ko ang anumang problemang darating. Hindi ko ito gagawing dahilan para malagay sa gulo ang Grand City. Siyempre, basta walang gagawin ang Grand City. Bahagyang natigilan si Jeffrey nang marinig niya ang malupit na salita ni Harvey. Tapos, umiling siya at tumawa. Tunay nga, bawat henerasyon ay may kanya-kanyang mga talento, at bawat bagong henerasyon ay pumapalit sa lumang henerasyon. Lahat ng kabataang lalaki ngayon ay napakamakasarili, at ang kanilang mga ambisyon ay walang hangganan. Ngunit para sa marami sa kanila, ang kanilang mga kakayahan ay hindi nakakasabay sa kanilang ambisyon. Sila ay maaaring mauwi bilang isa lamang manggugulo o basura. Ngunit lahat sila ay naniniwala na ang kanilang kabiguan ay dahil sa mga panahon na sila ay nasa panahon. Lahat sila ay naniniwala na, kung sila ay bibigyan ng pagkakataon, sila ay magiging pangalawang punong tagapagturo. Sana ay hindi kayo matulad sa lahat ng mga kabataang iyon at mabulag ng sarili ninyong ambisyon. Nagkunwaring hindi naintindihan ni Harvey ang babala ni Jeffrey at ngumiti lang. Tama, I wonder kung may iba ka pa bang gustong sabihin sa akin. Nang makitang binabago ni Harvey ang mga paksa, alam ni Jeffrey na hindi pinansin ni Harvey ang kanyang ipinahiwatig na babala. Napabuntong hininga siya sa panghihinayang. Lahat ng mga binata sa panahon ngayon ay napakayabang. Nang sa wakas ay nakatagpo siya ng isang taong tila magaling, ang lalaki sa huli ay higit na pareho. Noong una, ayaw nang makipag-usap ni Jeffrey kay Harvey. Matapos itanong sa kanya ni Harvey ang tanong na iyon, nag-alinlangan sandali si Jeffrey. Pagkatapos, itinuring niya ito bilang isang pangwakas na sugal at nagbigay ng tugon. Fine. Since I'm here anyway, I'll tell you about this too. There's another thing I want you to help me with, and that is to see if there is any island nation curse within me. I believe you must have heard a little about me in the past few days, so I'll make this short. After that battle, my lungs were injured. After a decade's worth of healing, I've managed to completely suppress the injury. But just when I was going to fully recover, parang may iba sa katawan ko. This thing can control the flow of my life energy within me. I've been suspected that other than internal injuries, I've also been cursed. Gayunpaman, ang sumpa na ito ay masyadong mabagsik at masyadong malihim. Hindi ko napagtanto na naruroon ito hanggang kamakailan lamang. Dahil nakita ko na nagawa mong alisin ang pamamaraan ng paglilipat ng kaluluwa ng Island Nation ng araw na iyon sa Forbidden Wasteland, naniniwala akong mayroon kang malalim na pangunawa tungkol dito. Gusto kong subukan at tanungin ka kung mahahanap mo ang sumpa sa loob ng aking katawan at maalis mo ito. Kaya ako nandito ngayon. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Jeffrey, na nagpapakitang nasa dulo na siya ng kanyang lubad. Nakinig si Harvey at tumango. I won't lie to you. I don't know much about the island nation's curses. However, I do know all the ways of killing someone. Since the island nation's curses also fall under this umbrella, I can give it a try it or two. Lumingali nga si Harvey sa paligid, saka nakita ang isang abandonadong pantalan sa di kalayuan. May ilang lumang bangkito doon. If you don't mind, sabi niya,
Itinuro ang lugar na iyon, tara at maupo tayo doon. Who knows, baka malutas ko ang problema mo. Para kay Jeffrey, isa itong malaking problema. Ngunit kay Harvey, kung ito ay isang sumpa mula sa Island Nation, kung gayon hindi ito magiging mahirap na harapin ito. Ang punto ay upang mahanap ang tamang paraan. Kailangan niyang maghanap ng tahimik na lugar para masubukan ang sakit sa loob ni Jeffrey. Saka lang siya makakahanap ng paraan para malutas ang problemang ito. Sige, nang makita ang kumpiyansa ni Harvey, hindi napigilan ni Jeffrey na makaramdam ng kaunting pag-asa. Iniabot niya ang kanyang kamay, at pareho silang naglakad patungo sa abandonadong pantalan. The moment na malapit na sila sa docks, biglang sumimangot si Harvey. Humakbang siya pasulong, at tinanguan niya si Jeffrey sa likuran niya. Whoosh! Isang dagger na may madilim na liwanag ang nahulog sa mismong lugar na tatapakan ni Jeffrey. Ang talam nito ay may kakaibang baho, na halatang nilagyan ito ng lason. Kabanata 6835. Nang makita ni Harvey ang ibinabato na punyal, sumimangot siya. Mga ninja mula sa Island Nation. Whoosh! Kasabay nito, napuno ang hangin ng nakabibinging pagsabog. Biglang may lumitaw na 5 ninja na may magkaibang kulay na uniforme. Nakasuot sila ng mga maskarang hugis halimaw, na mukhang mabisyo at nakakatakot. Sa sandaling lumitaw sila, si Jeffrey ay nataranta. Ang 5 elemental na hari ng Sky Plane. Bulalas niya. Ang Sky Plane. Wala ba doon kung saan ang Island Nation ay nagsabi na ang kanilang mga Diyos ay naninirahan? Talaga bang umiiral ang ganoong lugar sa katotohanan? Tanong ni Harvey. Kahit si Harvey mismo ay nabigla sa kakilakilabot na 5 ninja, at nasa mood pa rin siya na makipagtsismisan. Sa ating bansa, mayroon tayong Grand City, isang lugar na malayo sa iyong mundo. Ang Island Nation ay may katulad na lugar. Tinawag ito ng Island Nation na Sky Plane. Ang mga nakatira sa Sky Plane ay mga sinaunang nilalang lamang na nakarating sa dulo ng Marshall Path sa Island Nation. Hindi ganoon kaganda ang relasyon ng Grand City at Country Age. Minsan, ang Grand City ay makokontrol pa nga ng Country Age. Iyon ay dahil ang mga kapangyarihan ng iyong mundo ay medyo nakakagulat din. Gayunpaman, ito ay naiiba para sa Island Nation. Ang Sky Plane ay mas malakas kaysa sa Island Nation, sa lahat ng mga taon na ito, maliban sa panahon na sinalakay tayo ng Island Nation 1 dekada na ang nakalilipas at nawala ang marami sa kanilang mga elite, narinig ko na ang 6 schools of martial arts ng Island Nation at ang 5 Royal Gates ay patuloy na natatalo. Sa sitwasyong ito, posibleng maging ang Royal Family ay hindi makakalaban sa Sky Plane. Sa palagay ko ay nakuha na ng Sky Plane ang Island Nation. Kaya't narito ang 5 elemental na hari, at hindi yun magandang bagay. Ang Sky Plane ay umiiral ng maraming taon. Bagamat ang kanilang kasaysayan ay hindi kasing haba ng Grand City, kung ano ang mayroon sila ay talagang nakakagulat. Para sa kanila na magpakita sa kritikal na yugtong ito, mukhang walang pahinga para sa masasama. I see. You make it sound so mystical, pero isa lang itong lugar na katulad ng sacred training ground sa Island Nation, sabi ni Heavy sabay tango. Ngunit dahil sinusubukan nilang ihayag ang kanilang mga sarili, hindi ba sila maaaring pumunta na lang at pagsamahin ang 6 na paaralan? Bakit nila sinusubukang patayin ka? Mahinahong sagot ni Jeffrey, dahil mga 1 dekada na ang nakakaraan, nang sumalakay ang Island Nation, itinulak ito ng Sky Plane. Ibig sabihin ay sinira ko ang kanilang plano. Ngayon na muli silang nakahanda na tumayo sa gitnang entablado, normal lang na subukan nilang patayin ako. Paano nila dapat pag-isahin ang komunidad ng martial arts ng buong isla kung wala silang paghihiganti sa akin? Pagkatapos ay idinagdag niya ng may paghingi ng tawad, natatakot ako na kasalanan ko ang pagkaladkad sa iyo dito. Nagkibit balikat si Harvey. Not exactly. Sa nakalipas na 2 taon, halos nalinas ko na ang lahat ng elite ng Island Nation para sa henerasyong ito. Kapag may oras ako, pupunta ako sa Mount Hearth para maalis sila ng buo. Dahil pinili ng Sky Plane na lumitaw ngayon, ako pa rin ang target nila. Ha!
At dito ko naisip na sobrang tiwala ka lang at mayabang. Pero ngayon naniniwala ako na ang iyong tiwala sa sarili ay nagpahayag ng uri ng espiritu na dapat nating taglayin. Ngayon ay opisyal na akong humihingi ng tawad sa iyo. Minamaliit kita. Nakangiting sagot ni Jeffrey. Ngumiti si Harvey at mahinahong sinabi, "There's no need to apologize. Let's deal with these 5 before continue our conversation." Lumawak ang ngiti ni Jeffrey. Halatang natuwa si Harvey sa pakikitungo niya sa mga Islanders. Samantala, mas lalong nagdilim ang ekspresyon ng 5 Elemental Kings nang makita nila kung paanong masayang nag-uusap sina Harvey at Jeffrey habang hindi sila pinapansin. Huminga ng malalim ang Metal Ninja King at sinabi sa madilim na boses, "Hindi ko inaasahan na sa kabila ng napakaraming tao, hindi mo pa rin alam ang lugar mo, Jeffrey. Ngayong lumitaw na kaming 5 Elemental Kings, ibig sabihin ay mamamatay ka dito ngayon. Iisipin mo kung dapat ka na lang sumuko. Dahil kung gagawin mo iyon, at least we'll make sure na mamamatay ka sa isang pirasong laban. Or you can left the fight. Or the end of you can left the fight." Sa sandaling natapos ng Metal Ninja King ang kanyang talumpati, ang iba pang 4 na Ninja Kings ay bumunot ng kanilang mahabang espada, at malinaw sa kanilang mga mata ang nakamamatay na layunin. Tumango si Jeffrey. "Mukhang tinakot ko kayo ng sobra noong invasion niyo ilang dekada na ang nakakaraan, to the point na wala ni isa sa inyo ang nang-ahas na salakayin ako noong nagpapagaling ako sa Grand City. Naglakas loob ka lang na atakihin ako kapag ako lang mag-isa. Tingnan natin, bibigyan ko kayo ng isang pagkakataon. Kayong 5, laban sa akin. Tungkol naman sa binatang ito, hayaan nyo na siya, saka lang kayo magkakaroon ng mas magandang pagkakataon na patayin ako. Hindi ba tama iyon?" Dahil dito, napangiti si Harvey. Ngayon, medyo walang kabuluhan para sa iyo na sabihin ang isang bagay na tulad nito. Ang mga taga-isla ay palaging napakawalang prinsipyo. Kapag natalo kanila, malamang nababalik sila at ipahayag ito sa kanilang sarili upang maibalik ang kanilang reputasyon. Ngayong nakita kong 5 sa kanila ang umatake sa iyo, kakaiba para sa kanila na hayaan akong makatakas. Not to mention, ako rin ang kinatawan ng Country H Martial Arts Alliance at leader ng Grand City, kahit man lang sa pangalan. Kung hahayaan kong sakta ng mga duwag na ito mula sa Island Nation ang isang tao mula sa ating lungsod, hindi ko kayang tiisin ang kahihiyang iyon. Tumawa si Jeffrey. Inilipat din ang mga mata ng Metal Ninja King kay Harvey at ngumisi. "No need to make such boasts, boy. Siyempre, alam namin kung sino ka kung nandito kami. Ang kinatawa ng Country H Martial Arts Alliance, ang chairman ng Country H Commercial Group, ang Young Master ng Lungmen, at si Prince York. Kahit anong identity ang gamitin mo, kalaban ka namin. Sa listahan ng mga hinahanap ng Skyplane, ikaw ay pumangalawa lamang sa ilalim ng punong tagapagturo sa kabataang henerasyon. Ngayong narito ka, papatayin ka rin namin. Kung makakapatay kami ng 2 ibon sa isang bato, ito ay magliligtas sa amin ng maraming pagsisikap." Tumawa ang Metal Ninja King. "Mukhang sa pagbalik ko, bibigyan ako ng True Warrior Level Technique Manual." Hindi nakaimik si Harvey. Then, he blurted, "True Warrior Level. Is that worth a lot? If that's the case, the 5 of you are at most at the level of King of Arms. Siguro sa kalagitnaan ng pagiging True Warrior. Do you really think with that kind of power, you can actually get the upper hand?" May pagkadismaya lamang sa mga mata ni Harvey habang nakatingin sa mga taga-isla. "Isa ako sa pinakamahuhusay na manlalaban sa henerasyong ito. Ang inyong mga Sword Saint, si Akio at Shinnosuke, ay natalo ko silang lahat sa isang welga. Hindi ako natatakot sa kanila. Sa tingin niyo matatakot ba ako sa inyo? Dapat malaman ninyong lahat na ang madugong kasal ng Shinto Wei ay dahil sa akin, tama? Sa dinami-dami ng mga laban para maniwala sa akin iyon, at saan mo ako nakuhang paniwalaan, at saan mo pa ako natatalo?" Kalmado ang mga salita ni Harvey, ngunit halata ang kanyang paghamak. Karaniwan, magagalit ang mga taga-isla pagkatapos marinig iyon. Gayunpaman, ang 5 ito ay hindi man lang nag-react dito.
Ang Metal Ninja King na namumuno sa kanila ay lalong naging kalmado. Napabuntong hininga, sinabi niya, kinikilala ko na napakalakas mo, hanggang sa puntong ang 6 na paaralan ay ganap na natalo. Ilang tao ang nasa loob ng kanilang mga demonyo ang matatakot sa sandaling marinig nila ang iyong pangalan. Ang problema, sa tingin mo ba ang mga tao mula sa 6 na paaralan ay maaaring kumatawan sa pinakamahusay sa amin? Para sa Sky Plane, ang 6 na paaralan ay mga aso lamang na pinalaki namin. Kung sila ay sumunod, hindi namin iniisip na gawin silang mas nakakatakot. Bibigyan namin sila ng ilang mga buto kung sila ay partikular na kapaki-pakinabang. Ngunit kung hindi sila o kung sila ay magrebelde, maaari kaming palaging gumawa ng ilang mga paaralan. At saka, ang Ninja Kings ng aming level ay nasa lahat ng dako sa Sky Plane. Marami pa rin ang mas malakas kaysa sa amin. Bagamat isang hakbang na lang kami mula sa pagiging True Warrior, nakapatay na kami ng higit sa ilang True Warriors. Alam kong napakalakas mo, ngunit kapag nakatagpo mo kami, walang kabuluhan ang iyong lakas. Ang Metal Ninja King ay biglang humakbang pasulong at agad na nilaslas pababa, at tinutukan ang mukha ni Harvey. Ang pag-atake ay mabilis, isang direktang pag-atake na walang pagkukunwari. Sa sandaling ito na inilunsad, ay wala nang sinuman sa mundong ito ang makakapigil sa pag-atake. Naaamoy ni Harvey ang dugo sa loob ng pag-atake, kasama ang amoy ng mga larangan ng digmaan. Malinaw na ang Metal Ninja King ay hindi ang uri na basta-basta maglilinang sa bahay at lumaban sa mga digmaan. Malamang marami na siyang napatay. Kung hindi, hindi magiging ganito ang kanyang pag-atake. Ang 4 pang Ninja Kings ay hindi maiwasang mapangiti ng malamig nang makita ang pag-atake ng Metal Ninja King. Hindi lamang niya tinambangan si Harvey, ngunit gumamit din siya ng ganoong kalakas na pag-atake. Ilang tao ang maaaring hamarang sa gayong pag-atake. Sa kabila ng kanyang pagmamataas, hindi man lang nakapag-react si Harvey sa pag-atake. Siya ay lubos na nagulat. Wala siyang lakas ng loob na umiwas, lalo pang gumanti. Klang! Ngunit sa sandaling ang lahat ay tila na pagdesisyonan ng pag-ataking iyon, mahinahon niyang inabot ang kanyang kamay. Ang kapangyarihan ng talam, tulad ng isang bagyo na uubusin ang lahat, ay agad na nawala. Madaling nahuli ni Harvey ang talam gamit lamang ang 2 daliri. Ang ganting atake ay napakalakas kaya ang mga palad ng Metal Ninja King ay naging manhid. Imposible! Imposible yan! Isang hindi masabi na takot ang nagsimulang umusbong mula sa puso ng Metal Ninja King. Paano maipagtatanggol ni Harvey ang kanyang sarili laban sa kanyang mapagpasyang pag-atake gamit lamang ang 2 daliri? Paano nangyari ang ganitong bagay sa totoong buhay? Gustong tumakas ng Metal Ninja King, ngunit napansin niya na kahit anong gawin niya, ay hindi niya mabawi ang kanyang espada. Bago pa niya magawa, sasampalan na siya ni Harvey. Whoosh! Ang pagkilos ni Harvey ay napakasimple, ngunit ito ay hindi maisip na mabilis din. Nang makita iyon ng Metal Ninja King, agad niyang binitawan ang kanyang mga kamay, gusto niyang isuko ang kanyang long sword para maka-atras siya. Habang mabilis siya, mas mabilis pa si Harvey. Ang tanging martial art na hindi matatalo sa mundong ito ay isa na may bilis. Kahit na gaanong umatras ang Metal Ninja King, tatama sa mukha niya ang sampal ni Harvey. Umatras siya, paulit-ulit. Ang Metal Ninja King ay wala ng pagmamalaki ng isa mula sa Sky Plane. Pawis na pawis siya habang patuloy na umaatras, na nanginginig sa sobrang kaba. Sigurado siya na kapag hinayaan niyang sampalan siya ni Harvey, ipapahiya niya ang sarili at ipapahiya ang buong Sky Plane. Sampal! Dama po ang sampal ni Harvey sa mukha ng Metal Ninja King sa huli. Napahiyaw siya sa sakit nang itinapon siya at tuluyang bumagsak sa lupa, na umuubo ng isang subaw ng dugo sa kanyang at ilang ngipin. Sa isang atake lang, nasampal siya at nawalan pa ng ilang ngipin. Dahil sa sobrang galit niya, hindi napigilan ng Metal Ninja King ang pagkibot sa lupa. Nagkaroon lamang ng katahimikan. Kawili-wili, naiinis na pinunasan ni Harvey ang palad niya. Habang isang hakbang ka pa lang mula sa pagiging True Warrior, ang iyong bilis at kakayahang mag-react ay katumbas ng isang tao mula sa True Warrior level.
Kumbinsido na ako ngayon na talagang isang hakbang ka na lang mula sa pagiging true warrior. Sa kasamaang palad, hanggat hindi ka true warrior, isa ka lang langgam. Tingnan natin, kung luluwag ka at manampa na magiging lingkod ko, at sasabihin ko sa iyo ang mga sekreto sa pagiging tunay na mandirigma. Paano ang tunog na iyon? Arg! Galit na galit ang Metal Ninja King, at nanginginig siya. Galit na galit siya na may binata na tulad ni Harvey na nangangaral sa kanya at sinabihan siyang maging isang utusan ng mahinahon. Para sa isang piling tao mula sa Sky Plane, palagi siyang tinatrato ng may paggalang kapag nakipagsapalaran siya sa mga lugar na pag-aari ng 6 schools o ng 5 royal gates. Ngunit ngayon, sa harap ni Harvey, pakiramdam niya ay wala siya. Hindi niya kayang tanggapin ang kahihiyan na ito. Habang iniisip ng Metal Ninja King kung paano maibabalik ang kanyang pride, ang Wood Ninja King, Water Ninja King, Earth Ninja King, at Fire Ninja King ay nanunood ng may pagkagulat. Hindi nila inaasahan na sasampalan ni Harvey ang Metal Ninja King sa unang round. Hindi kataka-taka na maraming mga Sword Saint mula sa Island Nation ang matatalo sa kanya. Mula sa kanyang aura at taas, isa talaga siyang true warrior. Gayunpaman, malamang nakakapasok lang niya sa kaharian ng pagiging true warrior. Kahit anong tingin nila dito, napakabata pa niya. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Gayunpaman, kahit na naging true warrior talaga si Harvey, bata pa siya. Kung siya ay may mga 10 taon na lalago, maaabot ba niya ang maalamat na yugto kung saan siya ay magiging isa sa kalikasan? Hindi man niya maabot ang yugtong iyon, pagdating ng panahon, sino ang makakapigil sa kanya kapag isang hakbang na lang niya para maabot ito? Sa sandaling iyon ay sumagi sa kanilang isipan, at naunawaan ng lahat ng Ninja Kings kung bakit nakita ng mga miyembro ng 6 na paaralan si Harvey bilang kanilang pangunahing kaaway. Talagang napakalakas mo, Harvey York. Naging totoong mandirigma ka ngayong napakabata ka pa. At sa nakikita ko, medyo kalmado ang aura mo, at harmonious ang presensya mo. Sapat na yan para ipaliwanag kung paano mo naabot ang antas na ito nang walang tulong mula sa anumang panlabas na kapangyarihan. Mabuti, namumukod tangi ka, sabi ng Metal Ninja King habang hinihimas ang kanyang namamagang mukha at napabuntong hininga sa paghanga. Let's put it this way. Kung hindi ka namin papatayin ngayon at hahayaan kang lumaki, baka isang araw, baka sirain mo ang buong Island Nation. Kaya, dapat ka naming patayin ngayon kahit na ano ang halaga. Pagkasabi noon, agad na naglabas ng isa pang longsword ang Metal Ninja King at inilagay ito ng paalang sa harapan niya. Tila hindi siya titigil hanggat hindi namatay si Harvey. Ikanaway ni Harvey ang kanyang kamay at inikat ang espada, sa kanya hinawakan ang hawakan nito. Itinutok niya ito sa Metal Ninja King. Gusto mo bang mamatay ng ganoon kabigat? Humakbang si Jeffrey, at naningkit ang mga mata. Kaibigan, hindi mo na kailangang manatili dito kasama ang mga taga-isla na ito. Ang iyong kapangyarihan lamang ay sapat na upang labanan ang iyong paraan sa kanila. Huwag kang mag-alala sa akin at umalis ka na lang mag-isa. Wala silang magagawa sa akin. Sa kabila ng kanyang mga sinabi, unti-unting lumalabas sa kanya ang kanyang tiwala sa sarili. Tumingin si Harvey sa kanya, ngunit hindi nagsalita. Ngumisi ang Metal Ninja King. Jeffrey, sa tingin mo ba wala na kaming magagawa sa iyo? Habang pinipigilan mo ang pinsala sa iyong katawan, ang sumpa sa loob mo ay nagsisimula ng magkabisa, tama. Ang sumpang ito ay magsilang ng isa pang personalidad at isang pira-pirasong kaluluwa sa loob mo. Ang bagay na iyon ay palaging makakaapekto sa iyong isip, na nagiging baliw ka sa huli. Kahit gaano ka kalakas, tingnan natin kung gaano karaming mga galaw ang maaari mong harangan kapag tayo ay nasa laban ng buhay at kamatayan at ang sumpa ay nakakaapekto sa iyo. Kaya nga, sabihin mo sa akin kung talagang wala kaming magagawa sa iyo. Malamig na idinagdag ng Wood Ninja King, Jeffrey, kapag pinaghiwa-hiwa ka namin, sa wakas ay malalaman mo kung ano talaga ang panghihinayang. Pinikit ng Water Ninja King ang kanyang mga mata at tumingin kay Harvey.
Tungkol sa lalaking iyon, huwag mong isipin na makakaalis siya sa lugar na ito ng buhay. Totoong walang sinuman sa atin ang makakatalo sa kanya ng mag-isa at hindi niya kami kalaban, ngunit kami pa rin ang dalubhasa sa mga kombinasyong pag-atake. Ang resulta ng aming pagtutulungan ay hindi isang bagay na kasing dali ng simpleng karagdagan. Tumanggi akong maniwala na mapipigilan niya tayo. Napangiti si Harvey nang marinig iyon. Why should I stop it? All I need to do is to give you each slap, right? Kung hindi ka pa rin kumbinsido, I can break all your legs. Ha! Napaka-conceited. Ngumuso ang Metal Ninja King. Sa tingin mo ba hindi ka matatalo kapag sinamantala mo ako ng konti? Binabalaan kita. Para sa amin na mga Ninja Kings, ang isang diskarte ay walang kabuluhan pagkatapos itong gamitin laban sa amin sa unang pagkakataon. Kabanata 6840. Water, fire. Pareho kayong patayin ng bata. Bilasan ninyo. Ibinigay ng Metal Ninja King ang kanyang order. Lahat ng iba ay sumama sa akin. Sa sandaling sumigaw ang Metal Ninja King ng kanyang order, kumilos ang Water Ninja King at Fire Ninja King. Dalawang anino ng pula at asol ang bumungad sa kinatatayuan ni Harvey. Karaniwang nagtutulungan silang dalawa sa isa't isa, at sa sandaling umatake sila, humahagulgol ang hangin na may nakakatakot na tili. Sa isang iglap, pareho silang lumitaw sa harapan ni Harvey. Nang magsama-sama ang fire at water, naramdaman ni Harvey na ang espasyong kinatatayuan niya ay patuloy na umiikot sa pagitan ng mainit at malamig. Para siyang pinalibutan ng apoy at tubig. Habang nakaharap siya sa kanilang dalawa, ang ekspresyon ni Harvey ay nanatiling kalmado gaya ng dati. May oras pa siyang bumantong hininga. Whoosh! Whoosh! Sa sandaling malapit na silang dalawa sa kanya, hindi na nag-aksaya ng hininga si Harvey at agad na nag-abot ng dalawang sampal na diretso sa mukha nila. Ano? Bagamat simple lang ang aksyon ni Harvey, sapat na iyon para lumaki ang mga mata ng dalawang Ninja King sa hindi makapaniwala. Napansin nila na sa kabila ng simpleng sampal lang, palaki ng palaki ang palad ni Harvey, hanggang sa puntong tila tinakpan ng mga palad ang kanilang buong paningin. Sa sandaling iyon, sa wakas ay naunawaan na nila kung bakit ang isang tulad ng Metal Ninja King ay napakadaling masampal. Naramdaman nila ang lamig sa kanilang gulugod, ngunit huli na para umatras. Ang kanilang karanasan sa pakikipaglaban ay naging malinaw na kung sila ay umatras ngayon, sila ay agad na matatalo. Tanga! Parehong sumigaw ang Water Ninja King at Fire Ninja King habang hinugot nila ang kanilang longsword, na gustong pigilan ng palad ni Harvey na maabot sila. Gayunpaman, ito ay walang silbi. Gaano man kabilis at gaano man sila kalakas, ito ay walang kabuluhan. Sampal, sampal, sakto namang lumitaw si Harvey sa pagitan nila at binigyan sila ng dalawang sampal. Ito ay sapat na upang ipadala silang dalawa sa paglipad, at bumagsak sila sa lupa, na umuubo ng dugo habang tinatakpan ang kanilang mga mukha. Hindi na mapakali si Harvey sa dalawang Ninja Kings. Ni hindi niya ibinaling ang kanyang ulo. Inihagis niya ang mahabang espada sa kanyang kamay, at agad itong tumungo sa kinatatayuan ng Earth Ninja King. Ang Earth Ninja King, na papatay kay Jeffrey, ay biglang naramdaman na tumayo ang kanyang balahibo. Agad naman siyang nag-react dito at tumalikod sabay laslas gamit ang kanyang espada. Klang! Nagkaroon ng malakas na kalansing, at ang mahabang espada na inihagis ni Harvey ay natanggal. Napaatras ang Earth Ninja King ng 6 na hakbang at muntik nang mahulog sa tuyong ilog. Not bad, friend, hindi napigil ang pumalakpak ni Jeffrey nang makita iyon. Batay sa mga kakayahan na ipinakita ni Harvey sa ngayon, siya ay tila hindi matatalo. Originally, naisip ko na dahil ang Sky Plane ay inilagay kasama ng Grand City, dapat mayroon nitong sariling kakaiba. Ngunit sa hitsura nito, wala talagang espesyal dito, mahinahong sabi ni Harvey habang sinusulyapan ang Metal Ninja King. Tanging kakulaitan ang nasa kanyang mga mata. Kung hindi dahil gusto niyang makita kung gaano kalakas ang Sky Plane, sa kanyang mga kakayahan, kailangan niya ng wala pang 10 segundo para harapin ang lahat ng ito.
Nagpakita na siya ng paggalang sa kanila sa pamamagitan ng pagbibigay sa bawat isa sa kanila ng 2 segundo. Nang makita ng Metal Ninja King ang nangyayari, pinikit niya ang kanyang mga mata. Okay lang ba kayong tatlo? Lahat ng 3 Ninja Kings ay tumayo ng tuwid at umiling. Ang kanilang mga mukha ay mapot lang ngunit ang kanilang mga mata ay mahigpit. Ang lakas ni Harvey ay higit pa sa inaasahan nila.